Dito sa video na 'to mga kababayan, talaga hong nagkakalaglagan na itong alyansa ng mga mambubudol na 'to. Talagang nagsama-sama ho mga walang niya dito sa alyansa na 'to. Kaya para sa mga taga Dumaguete, ha? Nasa Dumaguete ho kasi ngayon itong mga walang yang 'to. Pinangunahan ho nitong si Marcos Jr. ang kanilang rally diyan sa Dumaguete. Wag ho kayong magpabudol kasi yung mga kababayan natin sa social media talagang mulat na ho sila. Alam na ho nila na ang mga sinasabi nitong mama na 'to at lahat ng mga kasama niya diyan sa alyansa na yan, eh, puro kasinungalingan. Dito sa video na 'to, itong si Manny Pacquiao nagparinig. Yan, nagparinig si Pacquiao. At abangan ho ninyo kung nandito si ano, si manggagamit, si Amy Marcos. Pero ang matindi ho dito mga kababayan, ako talaga sinasama ko itong mga reacts na 'to, eh. Etong sa taas na 'to, yan, itong may araw ito, 'di ba nakikita niyo 'tong kay Manny, 'di ba? Etong may araw na 'to, eto ho siya, oh, tingnan niyo naman mga kababayan. Partida, partida ho, partida mga kababayan. Sa mismong FB page ng Alyansa para sa Tunay na Pambubudol, yaang video na yan. Hindi ho sa mga Duterte page o kung kanino pa mang Duterte supporter na i i i i ilina-live yaang video na yan. Sa mismong page ho ng alkansya ng pambubudol, naka-live. Pero tingnan niyo naman, sa hindi na ho natin ma-refresh, eh. Sa 2,200 na nag-reacts, puro ano ho, puro natutuwa ho sila mga kababayan, ha. Ha, 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 reacts ho yan. Natutuwa ho sila. Sa mga kumbaga nakikita nila itong si Manny Pacquiao bilang isang napakahusay na stand-up comedian. Diyan sa nangyayaring talumpati niya, diyan sa rally nila sa Dumaguete. At dito naman ho sa baba, ito ang kinagalit, kina-trigger. Ito bale ito ho yung itong nakikita nyo sa screen nyo na to, itong mga malalaking react sa gilid, ito naman ho yung pagtatalumpati nitong si Marcos Bangag. Yan ho ang kanyang pagtatalumpati. Ganyan din ho karami. Kahit saan ho kayo tumingin na 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 video nitong alyansa ng pambubudol na 'to, same scenario. Pinagtatawanan ho sila ng ating mga kababayan. Pero ito hong matindi diyan, number one ho sila sa mga survey. Pinagtatawanan sila, ito kasi live yan, eh. Kumbaga ito yung puwede nating sabihing, live survey, yan. 'Di ba, yung makikita ho natin yung reaksyon ng ating mga kababayan sa mga sinasabi nitong mga politiko na 'to. Kagaya nitong si Manny Pacquiao at nitong si Marcos Jr. Base, dito sa ating survey, mas marami hong natatawa sa mga sinasabi nitong mga politikong kagaya nitong si Marcos Jr. Pero kung bago lang ho kayo sa PH Update, alam nyo na yan. Sa mga nagpakulay, naku, natambakan na naman ho tayo kasi medyo nabisi ho tayo, no? Kaya sa susunod na video ko na ho kayo isa-shoutout, ha? Mega love shoutout. Maraming salamat to sa mga nagpakulay doon sa ating mga nagdaang video. Si Sir Jordan Cabico, itong si teka lang, i-shoutout na nga ho natin. Yan si itong si YMA, itong si Mama Mary Fukuhori, yan si Sir Jordan Cabico, yan si Topakin, yan si ah, Raspberry, yan si Sir Herbiscal, yaang sila Arman UK, Sir Cabico, isa-shoutout ko ho kayo lahat sa susunod na video natin. Mega love shoutout. Ayun ho, si Ma'am Arisa yan. Hindi na ho siya siguro busy ngayong mga panahon na to. Pero umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa Talumpati ni Pulang Kabayo. Dito ho tayo kay Manny Pacquiao. Eto, pakinggan ho natin. Huwag ho kayong magpabudol. Para sa mga taga Dumaguete, pagka ito nagpunta sa lugar namin, bibidyohan ko. Tapos magdadala ho tayo ng placards. Ha? Duterte pa rin. Siguro hindi mo tayo papapasukin. Nung pa lang tayo sa labas, pinagsisipa na tayo ng mga alalay nito si Bangag. No? Ito, game. Nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon at siyempre higit sa lahat sa malusog na pangatawan na binigay niya sa atin. Because without God, we are nothing. Sa ating mga Yan ang problema sa atin dyan, bro. Inuunahan mo kami sa ganyan, eh. Siyempre, paano ka ba nga naman babanatan kung ganyan yung entrada mo sa amin, eh. Diba? Kasi hindi namin nakikita yung... Pasensya na, bro, Pasensya na, pero dito ho talaga sa PH Update, di ho natin pinanghimasukan yung pananampalataya. Pero dito sa kay Manny Pacquiao, medyo
dispalinghado na ho yung mga pinagsasabi nyo. Focus na lang ho kayo sa kampanya nyo. Focus na lang ho kayo sa pambubudol nyo sa sambayan ng Pilipino. Ha? Doon na, wag nyo na ho kaming idamay sa mga ganyang klaseng kaartehan na pinagsasabi nyo sa entablado. Mga government officials na nandito ngayon, Oh. magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, mga kaigsunan ko, kabalo na mo, ug unsa ang akong gina-fight. Unsa ang akong gina-fight para sa akong mga kaigsunan nga mga naglisod sa kinabuhi. Gusto na ako ipahibalo sa inyo nga tuloy ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga pobreng tao. Nako! Ang akong Kung ang mentalidad mo lang sa pagpasok mo sa politika para kagaya nitong si Manny Pacquiao na mapabuti yung mga mahihirap kasi yung mag-iigi ang buhay, paano mo nga gagawin yon? Isip ka, paulit-ulit kayo sa inyong mga pangako na pagka ako naupo, yung mga mahihirap dahil galing ako sa hirap, masasagip ko sila sa kahirapan. Paano nyo nga ho gagawin? Si Atty. Vic Rodriguez, meron kong kuretong plano yan. Una sa lahat, bitayin lahat ng kurakot. Una yan. Yan ang pinaka number one. Kaya si Pastor Kibuloy, meron din ng konkreto at solido yan. Yang si Congressman Rodante Marcoleta, meron solido at konkretong plano yan. Ikaw, Manny Pacquiao, huwag mong ibibida sa amin na galing ka sa mahirap, tapos yumaman ka, ganun ang gagawin mo sa mga Pilipino. Hindi ho lahat kami marunong mag-boxing. Buisit ka. Hindi lahat kami marunong mag-boxing pa ganyan-ganyan. Hindi kami marunong. Ikaw, yumaman ka sa pambuboxing. Doon kayo yumaman. Hindi kayo yumaman sa kahit ano pa mga kaparaanan. Ano, tuturuan mo lahat kami mag-boxing, ganon? Iahahon mo ang buhay ng bawat isang Pilipino? Paano? Ano gagawin mo? Livelihood. Livelihood. O sa paanong kaparaanan? Paano ka magbibigay ng livelihood? Kung yung mga magsasaka pa lang natin, hindi na maayos-ayos ng administrasyon na to. Wala na ho huwag muna tayong pumunta nung gumawa tayo ng mga panibagong pagkakakitaan ng mga kababayan. Hindi, wag muna tayo magpunta doon. Pag-usapan muna natin yung existing na pinagkakakitaan ng ating mga kababayan, which is ang pagsasaka. Doon muna tayo. Wag muna tayong gumawa ng mga panibagong gimmick. Bobolahin nyo na naman kami. Wag ganon. Huwag nyo kaming idadaan sa mga kabalbalan na yan. Pag-usapan muna natin ang estado ng agrikultura sa ating bansa bago natin pabidahan yung ating mga kababayan sa mga livelihood program. Kung yung mismong basic na agrikultura hindi natin mabigyan ng magandang mapagtuunan ng pansin, paano kayo magbibigay ng livelihood? Tanga ka ba, Manny? Patuwang kita dyan Ay, wag na, mahirap na baka bigyan tayong isang uppercut dyan, tulog tayo. programang pabahay. Nako! Pabahay. Okay, may bahay sila. Ano kakainin nila? Ano ngangat-ngatin nila yung mga poste ng bahay? Ganon. Pagka yung isang informal settler o yung isang mahirap, yung nasa karsada, binigyan mo ng bahay yan, walang nakain sa bahay, lalabas pa rin yan at manlilimos. Yung sinasabi mo naman livelihood, wag muna tayong pumunta doon. Sa agrikultura muna ho tayo kasi karamihan ng mga mahirap, ano trabaho? Magsasaka. Doon ho muna tayo. Huwag nyo muna kapaandar ng mga sa mga pamilya nga wala kaugalingon nga panimalay. Ang akong programa nga paghatag og sustainable livelihood kapangkabuhayan sa mga pamilya nga ayan na naman. Sustainable ka na naman. Yun nga ang lifestyle mo, hindi mo masustain dahil hindi ka na boksingero Tapos sustainable livelihood pa sinasabi mo sa amin. Pagka hindi ka na pumasok sa politika at yung lifestyle ni Jinke ganun pa rin katindi, doon kami maniniwala sa'yo. Kaya ka lang naman pumapasok sa politika para masustain yung lifestyle yung mag-asawa. Yun. Huwag na tayo maglokohan dito, Manny. Huwag na tayo maglokohan dito. Yun. Wala nang pumapasok, puro palabas, Brad. Kahit sabihin mo, bilyonaryo ka. Diba? May commercial ka, pero iba ang lifestyle ng mga yan. Hindi naman kagaya sa atin na yung tipong kain-kain lang. Diba? Paminsan-minsan pagka merong ipon, diba? Kakain sa masarap na restaurant. Ganun lang diba? Pero yung si Manny Pacquiao,
pumasok kayo sa politika hindi para tumulong, para maitulak yung inyong mga pansariling interes. Yung anak mo, anong gagawin niya sa politika? Pwes, anong gagawin? Pwes, lisod, tuloy ang programa natin habang si Manny Pacquiao nandito pa sa mundo. Totoo. Very, very big liar. Alam nyo po, hindi ko na siguro isa-isahin ilang batas. Napakasinungaling mo, Brad. Wag ka nang magbanggit ng batas, baka piggyback ka lang naman eh. Yung mga merong nakakapasa, co-sponsor mo ko dyan, ha? Co-sponsor mo ko dyan. Ang naipasa natin sa Senate. Pero isa sa pinaka-paborito kong batas, sana ay makabalik ako sa Senado at sa batas ito ng magkaroon ng libreng babae. Yung Senate Bill number 2463 po, ano po yan? Free Public Housing Act na magkaroon ng libreng pabahay ang ating gobyerno. Wala na, hindi yan. Hindi yan ang problema natin. Oo, problema yung pabahay, pero hindi ho yan. Anong gagawin ng Pilipino sa bahay? Visit na bahay na yan. Anong gagawin niya sa bahay? Bigyan niyo trabaho kasi pagka may pera, makakabili ng bahay. Kaya wala silang bahay kasi wala silang pera. Dahil wala silang pera, wala silang trabaho. Di ba, ganyan ho tayo unggoyin ng mga politikong kagaya nitong si Manny Pacquiao. At kung kayo, iboboto nyo pa yan, iwan ko na lang. Ibinibida ho nila. Sustainable livelihood, pabahay. Ba't ka magbibigay ng pabahay? Bakit mo bibigyan ng pabahay? Ganun na lang ba kababa ang ibinibigay yung dignidad sa mga Pilipino? Ha? Babahay. Hindi nyo sila bibigyan ng dignidad na sa sarili nila, sasabihin nila na yung bahay na yan, ipapamana ko sa yan dahil pinaghirapan ko yan. Walang ganon. Pinatayo ko yan sa sariling dugot pawis ko. Sasabihin mo sa anak mo, ganon. Walang ganon. Anak, yung bahay natin ha, huwag mong ibenta. Pabahay yan, galing gobyerno. Huwag ganon. Bigyan nyo ho ng konting dignidad ang Pilipino. Huwag nyo ho kaming ungguyin. Sabihin nyo, trabaho. Pag-usapan natin, kulang-kulang na BICAM budget, kulang-kulang na BICAM report. Yun ang pag-usapan natin. Huwag nyo kami paandaran sa mga ganyang gimmick nyo. Hindi yan uubra sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, atakihin! Atakihin ang live ng alyansa para sa tunay na pagbabagong Pilipinas. Ha? Sugurin nyo ho yan. Oto-hahari ako. Ha? Oto-haha. At masaya po ako doon sa executive order ni Pangulong Bongbong noong 2023, nilagdaan po niya yung Executive Order 34 na mga kaigsunan ko dire sa Dumaguete. Taos puso akong nagpapasalamat gikan sa akong kasing-kasing mga kaigsunan ko. Daghang salamat sa inyong permanenteng pagsuporta kanako. O ginawat ko nga inyo kong suportahan labi na. Karon Pagka yan, sinuportahan nyo, mga tanga kayo. Ganun lang yun. Yan niya, inaway nyo yung mambubudol Dahil hindi niya natalo, sumama siyang mambudol. Pagka sinuportahan nyo yan, ibig sabihin, tanga talaga ho ang sambayan ng Pilipino. Pagka si Manny Pacquiao nanalo, wala ho, hindi pa ho handa para sa tunay na pagbabago itong bansa na to. Pagka yung alyansa ng pambubudol na yan, nanalo, hindi pa ho handa para sa talagang napakatinding pagbabago nitong bansang Pilipinas. Yan ang tandaan ninyo. Kung yung mga yan, maibabalik natin sa Senado, naku, wala na ho. Huwag na ho kayong umasa ng masenso ang Pilipinas. Mapapahaba lang ho ang paghihirap natin. Magtutuloy-tuloy lang ho ang pagnanakaw ng mga politiko sa pamahalaan. Pagbibenta ng ginto, paglimas ng pera sa PhilHealth. Ngayon wala ng pera PhilHealth kaya hindi na nila pinag-uusapan. Yung pagninenok sa mga flood control, mga project, hindi pa ho handa ang Pilipinas pagka nanalo yung mga kandidato ni Bangag. Ito, dito ho tayo kay Marcos Jr. Game! Mapipilitan ng ating mga kandidato rito na magpakain sa inyong lahat. Yan. Teka lang ha. Marami. Natin. Baka pag ginanahan ako papahabain ko ng husto itong aking speech. Kala mo naman, pagka nagsasaldan, papaabahin ko ang aking speech. Upo muna kayo, matagal pa. Akala mo naman, meron siyang matinong sasabihin, no? Akala mo talaga yung tipong hinihintay siya ng mga manunood sa kanya, talagang, magsasalita si Bangag. Ano kaya sasabihin ni Bangag? Akala mo, ganun, hindi ho.
kulang na lang sabihin ng mga nanonood sa iyo, alis ka na dyan, magpulburon ka na lang. Pilitan ng ating mga kandidato rito na magpakain sa inyong lahat. Alam mo. Maraming salamat po sa inyong lahat Bangag na ka kayo ay nakarating po dito sa aming rally. Wag naman kayong magdamdam para sa mga taga-suporta ni Bangag na naliligaw dito. Ibig sabihin, magbangag ka na lang sa kapangyarihan. O, ikita nyo naman, bangag, lasing na lasing sa kapangyarihan yung mga... Upang makilala po ang kandidato po natin na para sa Senado ng Alyansa sa Bagong Pilipinas. Ito po ang aming ipinagmamalaki at tinitingnan po natin at pagka tinitingnan po natin ang mga ibang naging kandidato. Anak ng toko sa 10 word na ginamit mo, naiintindihan ko lang, tinitignan natin, buwisit ka. Ayusin mo. Anong klaseng utak ka meron tumama? Ako iniisip ko, kung ako man ay kandidato para sa Senado, baka pag nakita ko itong grupong ito, talagang mapapatras ako dahil mahirap pakalaban itong mga ito. Mahirap kalaban. Anong hirap dyan? Meron kayong Lacson na balimbing, meron kayong Lito Lapid at itong si Manny Pacquiao na walang utak. Oh, hindi naman walang utak, ang hirap naman nun. Walang alam. Di ba? Meron kayong Soto na walang paninindigan. Oh, sino pa? Meron kayong Cayetano na talagang solidong bumibira sa mga Marcos noon. O sino pa? Meron kayong manggagamit, Amy Marcos. Meron kayong Tolentino Balimbing. Sino ba naman kakabahan sa mga lineup na yan? Di ba? Wala. Ni isang balahibo sa katawan ni PH Update. Hindi tumindig sa lineup nitong si Bangag. Sa totoo lang. Dahil alam ho natin ang karakas ng mga politiko na yan. Hindi ni kapirasyong balahibo sa ating katawan hindi napatindig ng mga walang yan. Titindig ako pagka nakita ko tong si Tatay Digong, yun talaga ang malupit. Yun doon talaga ang pinakasulido, ika nga. Di ba? Yan. Si Atty. Vic Rodriguez, yan, sila ho talaga yung makapanindig balahibo, ika nga. Tuloy natin. Dahil masyado ng magagaling, masyado ng Magagaling magnakaw. ang karanasan sa serbisyo publiko, masyado ng magandang pinakitang performance at marami na po na itulong sa taong bayan, marami na po na itulong sa ating minamahal na Pilipinas. Narinig niyo po ang kanilang mga programa. Hindi lamang yung mga programa na ninanais silang gagawin kapag sila ay naluklok na sa Senado. Yun din ay napag-usap. Naba! Wisit ka, ang hirap mong makuha. Naba! Ano ba meron sa dila na yan? Bakit ang pekat, ang dikit, ang ano ba meron sa dila na yan? Bakit ang lagkit? Dinikitan mo ba ng pampabangag? Bakit ba't ayaw sumunod sa'yo ng dila mo? Kung ano ang nagawa na nila. At nakita naman po ninyo na ang record ng bawat sa ating mga kandidato ay napakatingkad, napakaganda. Kaya malakas po ang loob ko na humarap po sa inyo at iharap at ipakilala at samahan ang ating mga kandidato para sa susunod na halalan, ang ating mga kandidato para sa Senado. Narinig nyo na po sila. At kung iisa-isahin po natin sa kanilang bawat sarili, ay meron talagang sinasabi, meron talagang pinagdaanan, meron talagang pagmamahal sa Pilipino. At lahat Sinusubukan ho niya mag-impromptu kagaya kay Tatay Digong, yung tipong, impromptu ba yan o may binabasa ka? Pero sa tingin ko ano siya, yung on the spot na speech niya. Pagka nag on the spot speech to, wala akong direction yung speech niya Di natin malaman kung saan pupunta Di natin malaman kung pupunta sa mga kalaban, pupunta sa mga kandidato niya, o pupunta sa kabangagan niya. Pag nag-impromptu ho yan, talagang yung dila niya, hindi ho niya mapasunod sa bibig niya. at ng buong buhay ng bawat isa po dito sa mga kandidato natin ay daming tao. Daming siguro marami silang ilinabas na ngayon na tupad at akap. Marami. itinaya na nila
para sa taong bayan. Itinaya na nila para sa serbisyo publiko. Kaya po, dapat huwag natin kakalimutan na ito ang mga kailangan natin na uupo sa Senado. Lahat sila, tigisa sila magaling. Pinagsama-sama po natin silang lahat. At kapag Pinagsama-sama. Kailangan ng tawa. Pabira talaga to. Ano na naman ba yung trip na yan? Ano na naman ba? Iba na naman ba yung ano? Iba na naman ba yung iba na naman yung pakiramdam niya eh. Iba na naman yung nararamdaman niya sa sarili niya. Ano naman? Ano sabi ni Tatay Digong? Ano daw tinitira nitong mama na to? Hero? Win? Panalo. Si Hero. Yun daw tinitira. Naku, yari tayo dyan. Di umano. Base kay Tatay Digong. Hero. Naku. pag pinagsama-sama mo, nakakagulat talaga na makakita ng isang grupo na ganito, na kasing galing at kasing sikat at kasing experience ditong mga Hirap ubutin yung itong mga kandidato natin. Alam niyo po, tignan po natin, isa-isahin po natin, at tignan po natin ano yung mga katangian na ating maaaring ipagmalaki dito sa ating grupo. Alam niyo po, na wala po sa ating kandidato rito ngayon ay naging senador na. Kaya ibabalik po natin dahil nakita naman po natin nung nagsenador po sila ay nakita po natin marami po silang natulungan, marami po silang nagawa. Ang naging senador na po dito sa grupo natin, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Kaya pagka nasa Senado sila. pati yung mga kasama yun nabubuisit eh. Klaseng bigil ang meron ng presidente na to. Nag-i-speech, hindi niya alam lumalabas sa bibig niya. Ulit ay wala na pong kailangan magtanong-tanong, wala na po nagkakapa-kapa. Alam na po nila ang trabaho, alam na po nila ang pangangailangan ng taong bayan, alam na po nila ang kanilang gagawin upang makatulong, upang pagandahin ang buhay ninyong lahat. Ito naman, dito sa ating grupo, ito po ay nanggaling naman, dumaan po sa mababang kapuluan. Itong dumaan po sa House of Representatives, naging congressman po. At ang mga naging congressman po ay si Congressman Abalos, si Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Sanay na Sanay na magnakaw. Yan ang problema. Sa katagal-tagal nila sa politika, itong mga kandidato nitong si Bangag, wala pa rin silang, kumbaga, exhibit A, kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, para sa mga taga Dumaguete, huwag niyo kayo magpabudol, Para sa mga kababayan natin na nasa social media naman, talagang pinapakita nila sa inyo yan. Para makita nyo na ang lakas nila, dami taong nagpupunta. Pero pustahan tayo. Kung magpunta sila sa lugar nyo, kung walang akap distribution, walang tupad, at hindi kayo tatakutin na matatanggal kayo sa mga benepisyaryo, hindi kayo dadalo dyan sa sorting na yan. Hindi kayo dadalo sa rally na yan. Pustahan tayo. Diba? Kasi ayaw nyo sa kanya. Kumbaga napipilitan kayo, para makakuha ng mga benepisyo. Ngayon, ang nangyayari, hino-stage ng administrasyon na to, yung ating mga kababayan na magpunta dyan sa mga ganyang klaseng rally, para saan? Para doon sa mga kanila. Ganun lang ho yun. Ikaw yung nagugutom, ang ginawa ng administrasyon, talagang pinagutom niya ang sambayan ng Pilipino, pinahirap niya para magre-rely sa ayuda, di ba? Kaya yan mga nasasaksihan natin ngayong mga panahon na to. Itong si Manny, nakaganyan, parang manununtok na. Po, upang sumulat ng magagandang batas na tunay na nakakatulong sa hanap buhay, nakakatulong sa kabuhayan, nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong sa
lahat ng mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang iba po naman sa kanila ay dumaan na sa cabinet position, secretary, naging secretary na po yung iba rito. Si Benhur Abalos, secretary po ng DILG. Nung una po kaming umupo, tinatanong sa akin, sino pa kayang pinakamagaling na pwede natin ilagay DILG? Kako, may magaling na mayor, galing sa Mandaluyong. Dapat siguro, tingnan natin kung papayag siya na magsilbi. Nagsilbi na po siya bilang DILG secretary at hindi lang siya nagsilbi, kundi marami pong nagawa na maganda, na pinaganda ang ugnayan ng ating mga local executive at saka ng national government. At naging secretary naman ng DSWD si Erwin Tulfo. Ito rin po, noong ako'y bagong upo, ay naisip namin, sino ba talaga ang kilalang kilala sa buong Pilipinas, kilalang kilala na tumutulong, walang ginagawa, kundi tumulong sa taong bayan. Hindi lang tumutulong, ipinaglalaban ang karapatan ng maliliit. Kaso di naman Pilipino eh. Thank you, Eric Silvestre. Kaso di ka naman daw Pilipino, Amerikano ka naman. Di salamat, pero hindi ka dapat tumakbo. Laban ang pangangailangan at ang mga mabuting dapat gawin ng pamahalaan para sa mga nangangailangan na taong bayan. Yan po ay si Secretary of DSWD, Erwin Tulfo. Si Senator Lacson naman ay siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Dahil po, siya po ang gumawa ng lahat upang pagkatapos ng pagdaan ng napakalakas na bagyo na Yolanda, ay siya po ang nagdala ng tulong para sa mga nasalanta. Siya po ang nagdala ng tulong upang buhayin ulit ang ekonomiya ng mga nadaanan ng Yolanda. Siya po ay ang nag-organisa sa pagbubuo ulit ng infrastruktura, pagpapatayo ng mga bahay para sa mga nawalan ng bahay. Ito po, yan po ang ating isang secretary level po yun. Kaya si Secretary, at that time, Secretary Ping Lacson ay sanay na rin sa pagserbisyo bilang isang secretary. At si Senator Tolentino naman, siya naman ay nasa MMDA. Ang MMDA po, ang Metro Manila Development Authority. At sila ay ang bumubuo ng lahat ng mga iba't ibang mayor sa iba't ibang mga lungsod, sa iba't ibang mga bayan sa Metro Manila. Hindi po madali ang trabaho na yan. Dahil maraming mayor po, kailangan makahanap kayo ng paraan upang magtulungan, upang magkaisa, upang maging maganda ang daloy ng traffic, upang maging maganda ang tinatawag na public transport, ang public. Nako. Presidente ka na, kailangan mo pa yung mga yan. Ano lang, wag, kaya yung sinasabi ng iba nating narinig, kung ikaw presidente, ipakilala mo lang yung mga kandidato mo, pero wag mo nang ilalatag yung kanilang mga plataforma kasi magmumukha kang tanga dyan, Brad. Magmumukha kang tanga, literal. Bakit ka mo? Ikaw presidente. Kaya mo nga magpatawag ng special session. Meron kang legislative agenda. Diba? Yung mga priority, yung tawag nila dyan, yung mga mark as urgent. Transport natin. Diba? Kailangan mo pang intayin yung mga kumag na yan. Para saan? Ganon ka nakainutil, Brad? Walang niya talaga itong si Marcos. Diba ha? Ganyan ka nakainutil. Kailangan mo pang hintayin yung mga kasama mo na yan. Yung mga senator na yan para magawa mo yung mga sinasabi mo na yan. Hoy, presidente ka! Hindi ka senatorial candidate, hindi ka mayor, hindi ka gobernador, pakilala mo sila ng ganyan, magmumukha kang tanga dyan. Sabihin mo na lang yung pangalan, taga saan, suportahan natin sila. Pero maglalatag ng kandidatura, hayaan mo na sila.
baka singiling ka na makakarinig sa'yo. Sabihin nila, "Aba, Mr. President, kayo nga o presidente, di nyo magawa-gawa yung mga sinasabi nila na yan. Bakit di nyo ho gawin ngayon yung mga sinasabi ng mga kandidato nyo para talaga makita natin?" Di ba? Umpisahan ho natin sa pamumuno nyo bilang presidente. Di ba? Sa Maynila, ang MMDA din ang namamahala sa mga flood control. Sila po ang Huwag mo akong umpisahan sa flood control, Brad. Baka kung saan tayo mapadpad, ha? Huwag mo akong umpisahan sa flood control. Baka ikaw pasok sa flood control na yan. gumagawa na. Yan po ang naging katungkulan. Yan po ang tungkulin ni Senator Tor Tolentino nung siya Yan, nakakalimutan yung pangalan. Huwag ka muna kasi tumira bago ka umakyat sa stage. Ayun na nga mga kababayan, nakita nyo naman ho kung gaano kawalang kwenta itong presidente na nagpapakilala sa alyansa ng mga mambubudol. Kaya sumugod na ho kayo sa Facebook page ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ano pa gagawin? Siyempre, iha-ha-react ho natin yan. Iha-ha-reacts lang yan. Ang speech ito si Marcos Jr., punta sa RTBM, punta sa Partido Federal, punta sa Alyansa, iha-ha-reacts lang ho natin yan. Ganun lang ho kasimple. Okay? Wag na ho kayo mag-comment o kung ano pa man. Ha-ha-react, sapat na ho yan. Talagang magte-trending na naman itong unggoy na to sa social media pag nagkataon. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo pa ho napanood itong video na to, ha? Panoorin nyo na ho yan. Yan ho ang pinaka-latest na upload natin kanina. Yan ho. Ito. Ito ho ang pindutin nyo. Ha? At kung magsasubscribe ho kayo, i-click nyo yung bell notification button at notify all. Yung all para pagka may bago tayong upload, talagang automatic, makikita nyo na yung ating mga reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Again, para sa mga kababayan natin taga Dumaguete, huwag ho kayong magpapabudol kasi itong mga panahon na to, napakahalaga ho nito para sa ating bansa. Dito ho sa pagkakataon na to, mababalikan ho natin itong walang yang presidente na to na pinangakuan ng kung ano-ano ang sambayan ng Pilipino noong 2022 at ngayon, gusto pa hong umisa. Gusto na naman ho niyang umisa para sa mga taga Dumaguete, wag ho kayong maniwala para sa mga nasa social media. Sabihin niyo sa inyong mga kamag-anak, gusto na namang umisa ni Bangag. Gusto na naman niyang manalo sa 2025 midterm election para maset niya ang tono sa 2028 presidential election. Okay? Kung wala hong natupad ang mama na yan sa kanyang mga pinangako noong 2022, ano hong panghahawakan nyo sa mga boboto dito sa alyansa ng pambubudol na to na meron ho silang tuto pa rin sa kanilang mga pinapangako. Sustainable livelihood, sigurado, Manny Pacquiao. Visit na to. Mga magsasaka nga lang, ano pa bang livelihood ang gusto nyong ibigay? Nandyan na yung lupa, nandyan na yung pagsasaka, hindi nga maayos-ayos. Tapos magdadagdag pa kayo. Tapos pabahay, ganon. Saan kukuha ng perang pangkain yung mga bibigyan nyo ng bahay? Ayun, babalik na naman sila sa Maynila, ibebenta nila yung bahay na binigay ng gobyerno. Bigyan nyo ho ng marangal na trabaho ang Pilipino, walang tamad na Pilipino. Yan o, tandaan ninyo. Walang tamad na Pilipino. Naniniwala ho tayo dyan. Basta bigyan lang ng tamang pagkakataon, magtatrabaho ang Pilipino. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Again ito. Kung hindi nyo po napanood, i-click nyo na, mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.